Eto na mga kabasketball, 10-day practice ng ating Gilas Pilipinas kasama si Kai Sotto, kasado na ayon kay Coach Tim Cone. At New Zealand Tall Blacks, mas mahihirapan talagang manalo ngayon sa mas pinalakas na Gilas Pilipinas at sa napakalupit na schedule na ibinigay sa kanila ng NBL Australia. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa kakalabas lang na update ni Coach Tim Cone sa Spin.ph patungkol nga sa ating Gilas Pilipinas, ay sinabi ni Coach Tim Cone na imbis na sa original plan na February 11 ay sa February 16 na lang nila sisimulan ang practice o paghahanda ng ating Gilas Pilipinas para sa papalapit na laban ng ating national team kontra sa dalawang pinakamalakas na bansa sa Asia na New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers. February 16 pa kasi magsisimulang magdatingan yung mga Gilas players natin mula dyan sa Japan B-League dahil February 15 magbe-break etong Japan at hahabol na nga lang etong sila Carl Tamayo at Kevin Kiambao na may laro pa sa February 18 at 19 dyan sa KBL. Pero at least sa February 16 mga kabasketball, makakapagsimula na talagang mag-ensayo or mag-practice ng halos kompleto itong ating Gilas Pilipinas. Kasi si Kevin Kiambao ang siguradong hinihintay natin dahil si Carl Tamayo posibleng hindi po payagan ng kanyang mother team dahil bumabalik daw yung sakit ng kanyang injury. At ayaw din naman nating puwersahin yan, no? Gaya ng kanyang mother team, siyempre sa Gilas Pilipinas dahil mahabang panahon nating mapapakinabangan yan, baka mapasama pa, no? Pero siyempre kung may bad news, meron din namang good news. Dahil etong ang ating pambatong si Kai Sotto na mas pinalaki at mas pinalakas ang katawan ay makakasabay na etong si AJ Edu. Parehas healthy na sila ngayon mga kabasketball. Nandyan pa si Junmar Fajardo ng PBA at meron pa tayong additional 6'10 big man na si QMB. Kaya talagang paniguradong mapapalaban ng husto sa ilalim sa ating Gilas Pilipinas ang Australian Boomers at ang New Zealand Tall Blacks. At speaking of New Zealand Tall Blacks mga kabasketball, bukod nga sa hindi magandang balita para sa kanila, no, na mas pinalakas na ngayon ang ating Gilas Pilipinas, ay meron pa silang isang kailangang solusyonan diyan nga sa kanilang national team. New Zealand, no, may team sila diyan sa NBL Australia. Yan nga yung BNZ Breakers, dati NC Breakers lang yan, na karamihan or marami sa mga 4, 5, 6 na mga players nila dyan sa kanilang national team dyan naglalaro. May laro pa po sila, nagsosolo sila kalaban nila Adelaide 36ers sa February 22. Yan po yung huling laban sa NBL Australia bago sila mag-break. So ibig sabihin, siyempre mapapagod yan. 23 na yan makakabiyahe at didiretso na yan dito sa Pilipinas, hindi na yan makakapag-practice doon. Siyempre gagamayan din nila yung court dito. Talagang kumbaga pagdating sa preparation, lamang na lamang etong ating Gilas Pilipinas. Ang nakakalungkot lang, hindi ko mawari kung bakit, although kabracket ng Australia etong New Zealand, no, bakit nila inilagay sa schedule? O hindi ko alam kung matagal lang naka-schedule yan. Kasi kung tutuusin, kung sa bansa mo lang, di ba, baka pwedeng adjust natin yung schedule. Halimbawa sa PBA, sa kanila hindi nila ginawa or hindi sila pinagbigyan. Hindi natin alam, pero negatibo yon para sa kanila dahil kaunti nga lang yung practice na makukuha nila. Kasi may mga player din naman sila sa ibang kupunan, diba? Gaya sa Sydney Kings, may player sila dyan sa Bullets. So kalat-kalat din itong players ng New Zealand. Yun nga lang, mas mauunang makakapaghanda itong Australia dahil saka ang Australia, ang kalaban lang po nila Guam sa 26. Itong New Zealand, tayo kalaban. Mas malakas po tayo kaysa sa Guam. Kaya talagang tingnan natin kung anong mangyayari dito sa New Zealand at Gilas Pilipinas dyan nga sa February 26. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.